Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi mga kababayan! Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog po. Bumabati sa inyo ng magandang gabi. Dito sa Middle East, magandang umaga or magandang tanghali po dyan sa atin sa Pilipinas. Welcome back po sa ating YouTube channel. Welcome back po sa ating panibagong reaction video na matatawag po natin ay personal vlog ng ating ng iyong lingkod ngayon. Kasi po, ang ating tatalakayin ngayon ay yung bakit nga ba karamihan ng ating mga kababayan na Kristiyano ay nagko-convert dito sa aming mga Islam. Kumbaga, nagko-convert bilang isang Muslim. Ilipat ang kanilang paniniwala dito sa paniniwala na aming mga Islam. Bakit ba nga nila ito ginagawa, mga kababayan, mga kabisnes? So, ito po yung excuse me po, ang ating tatalakayin ngayon. So, bago po nating umpisahan ay gusto ko lang pong humingi ng suporta sa inyo. Kung pwede pong kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking munting bahay, kung pwede po naman ay pindutin na natin ng button subscribe dyan at saka ng notification bell para po ay updated tayo sa lahat ng ating mga video. At kung maaari naman po ay huwag nating kalimutang suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel, Family Ka-Business at ang Yang Russell po. So, ito po ang ating tanong sa ating mga kababayan na naririnig natin na ginagamit ang pagko-convert sa Islam. Bakit nga ba marami sa ating mga Kristiyanong lalaki ay nagko-convert dito sa Islam? Kumbaga hindi man lang lalaki lamang, mayroon din na babae na nagko-convert dito sa Islam. Bakit nga ba at ano nga bang kahulugan ng pagko-convert ng isang taong Kristiyano mag-convert dito sa Islam? Mga kababayan, mga kabisnes, yung pagko-convert po sa isang Islam ay hindi po yan na sasabihin nilang kumbaga yung bang sinasabi nilang mahirap. Ang pagko-convert po sa Islam ay hindi mahirap. Madali lang po ang pagko-convert sa Islam. Pero ang pagko-convert po ng Islam ay hindi mo sasabihin na porket nakapag-convert ka na ay hindi mo gagampanan ang anuman pinasok mo. Yung halimbawa po, ang pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun po ang number one. Kumbaga, kaya ka nag-convert sa Islam ay dahil naniniwala ka na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang iyong Diyos. Kumbaga, walang ibang Diyos kundi siya. Kaya ka nagka-interest at nagkaroon ka ng lakas ng loob na para mag-convert ng Islam. Hindi yung ibig sabihin kaya ka nag-convert dahil ay mayroon kang kailangan dito. Kumbaga, sa nakikita natin dito sa mga tulad naming Muslim ay maraming nakapagsabi o kayo nakikita na ang mga kalalakihan namin ay pwedeng mag-asawa ng 2 o 3. So kung ibig sabihin kaya ka nag-convert ay dahil hindi doon sa pananampalataya bilang isang Islam. Nag-convert ka ay dahil doon sa sarili mong pangangailangan, pansariling kaligayahan, ganun po in short. So kumbaga, huwag po na sana natin kalimutan o kaligtaan ang respetuhin o bigyang galang ang bawat relihiyon natin. Kumbaga tayo ay kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang relihiyon. Namulat tayo kung ano ang mayroon tayong relihiyon. So, sa akin lang po,
magbigay tayo ng galang sa ating mga kapwa. Halimbawa na lang po kami na bilang isang Muslim ay humingi din po kami sa inyo nang igalang po ninyo naman kami kahit papano, kasi tao rin po kami tulad ninyo. Kasi kaya po ko po itong naitalakay sa inyo, itong pagko-convert, ay marami tayong nakikita ginagawa nila ito. So inahalimbawa na lang po natin itong kababayan nating si Renji, na siya ay nag-convert po ng Islam. So napabilang na siya bilang Muslim. At ito para bang hindi taos puso ang kanyang pagko-convert dito sa Islam. Ayon po sa kanya ay kahit nag-convert siya dito sa Islam, pero ang puso't isipan niya ay siya ay isang Kristiyano. Kumbaga, nag-convert siya pero yung yung puso't isip niya ay nandoon pa rin sa isang dati siya ng Katoliko. So, ano nga ba ang rason at ano nga ba ang dahilan at bakit niya ito ginawa ang mag-convert sa amin? Ang palitan niya ang kanyang relihiyon na Kristiyano papunta ng Islam. So, ito po yung magandang tanong natin, bakit nga ba niya ito ginawa? At ano ba ang dahilan nitong kababayan nating Renji, at bakit hindi man lang niya ginalang ang relihiyon naming Islam, ang pagiging Muslim namin. 'Di ba? So, yun ay ating konting bibigyan ng kasagutan sa aking munting kaalaman. Ang pagka-convert dito sa Islam, hindi po yung sasabihin natin ay magko-convert ako dahil nakita natin o nakita po ninyo dito sa amin ang maraming asawa. So in that case, para pong nagka-interest lang kayo na mag-convert dito sa Islam dahil doon nakikita ninyo na pwede kayong mag-asawa ng 2 o 3 sa pamamagitan ng pagko-convert ninyo dito sa amin bilang Islam na nakabilang na kayo isang Muslim. Iyon po ay hindi po tamang pamamaraan ng isang Kristiyanong lalaki mag-convert o isang Kristiyanong babae mag-convert sa Islam dahil mayroon lang siyang kailangan ang kanyang sariling pangangailangan. Sariling kaligayahan. Ang pagko-convert po ng Islam ay taos puso mo itong iaalay na ikaw ay mag-convert ng Islam dahil ikaw ay naniniwala dito sa relihiyong Islam. Yun po yun, mga kababayan. So kung hindi naman po ay taos puso ang pagko-convert natin sa Islam, wag na po nating gamitin ang Islam. Wag na po nating gamitin ang relihiyon na Islam na magko-convert tayo kung hindi ito taos puso nating gawin o iaalay dito sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw nag-convert dahil kumbaga ang sinasabi ay I believe in Allah, He is the only one God, and He is the only one who create everything. Kumbaga parang yung ang paniniwala mo sa ganun. So ang karamihan na nakikita natin ditong mga kapatid nating Kristiyano na nagko-convert, hindi po dahil doon sa pananampalataya. Ang kanilang pagko-convert ay dahil lamang sa kanilang sariling kaligayahan. Kasi nakikita nila siguro na they are allowed to get married in a Muslim way. Kahit sila ay kasal dito sa asawa nilang Kristiyano. So on that way, pwede silang magpakasal, open silang magpakasal dito sa Muslim dahil sila ay nag-convert bilang isang Islam. Yun po ay hindi kung ititingnan natin, yun po ay para na lang po ninyo ay hindi binigyang galang
ang aming relihiyon na bilang isang Islam na pinasok ninyo na hindi totoo yung puso ninyo. Hindi ba mga kababayan, mga kabisnes? So, katulad na lang po nitong si Kabayang Renji, siya ay nag-convert ng Muslim. Nag-convert ng Islam, ayon sa kanya, parang hindi niya taos puso dahil ang puso't isip niya ay nandun pa rin sa pagka-Kristiyano. So, ibig sabihin ay, sa madaling salita, parang ginamit lamang niya ito, ang pagko-convert, dahil ay ang katwiran niya noon ay frustrated siya dahil nga sa walang komunikasyon niya sa first wife niya. So, ang rason po na iyon ay hindi po natin pwedeng i-accept ang rason na iyon. So, ibig sabihin, kumbaga, ginamit niya ito dahil lamang sa kanyang kalungkutan, ang kanyang pagko-convert. So, ibig sabihin na para bang itong ating kababayang Renji ay hindi naging totoo sa kanyang pagko-convert dito sa Islam. Although po alam po naman nitong ating kabayan na Renji kung ano yung pinasok niya. So, parang mahirap po sa amin na isipin or kumbaga nakikita mo na ganon ang pangyayari kasi sa pagko-convert na niya iyon ay hindi taos puso. Kumbaga ginawa lang niya yon dahil siguro dahil gusto niya mayroon siyang makausap dito sa amin dahil kinakausap siya dito para pumasok siya sa isang Islam na community. Ang pagkakamali po niya dito ay bakit siya nag-convert kung hindi naman niya gusto? Kung hindi naman niya taos puso ang pagko-convert niya ng Islam. So, magiging tanim sa aming isipan o magiging palaisipan naming mga Muslim na kami ay sadyang para bang sa lahat ng relihiyon, kami pong mga Muslim ang inaapak-apakan ng mga kapatid nating Kristiyano na nagko-convert sa Islam na katulad po ni Kabayang Renji ay hindi po nagbigay ng galang sa aming relihiyon sa ginagawa niya pong iyon. So kumbaga kung sa inyo po ang nangyaring ganon bilang isang Muslim ay kayo ba'y matutuwa at kayo ba'y magagalit? Dahil po sa ganon ay wala po kayong narinig mula dito sa amin na husgahan o sirain ang pagkatao ni Renji dahil sa ginawa niyang pagko-convert na hindi taos puso niyang pagko-convert, kasi hindi naman po kami ang Diyos para humusga o paratangan, ibigyan siya ng paratang kung ano yung ginawa niya. Tanging ang Diyos lamang po ang magbibigay sa kanya, kumbaga anong tawag dito, tanging ang Diyos lamang sa kanya ang magbibigay ng punishment sa kanyang paggamit dito sa pagko-convert niya ng Islam. Diba mga kababayan? So, ano po natin doon sa second step na ito, na karamihan sa mga kapatid nating Kristiyano ay nagko-convert sa Islam dahil doon sa kanilang pansariling kaligayahan. Bakit po natin nasabi yun na pansariling kaligayahan? Kasi nagko-convert po sila dahil gusto lang nila mapangasawa, gusto lang nila maikasal doon sa Muslim, doon sa pangalawa nilang asawa. Hindi ba mga kababayan? Kasi nakikita po kasi natin, nakikita po ninyo, mga kapatid kong Kristiyano, kung dito sa batas namin ay pwedeng mag-asawa yung mga lalaki namin ng 2 o 3. Kumbaga, ang iyong pagkakataon na yun, ng porket ay pinapahintulutan sa amin ng ganong sitwasyon ng pwedeng mag-asawa, ay ginamit na po ninyo ito bilang isang pamamaraan na kung paano kayo mag-asawa ulit ng pangalawa o pangatlo. Ay yun po ay hindi tama.
Kumbaga, unacceptable po yun. Kasi, ang karamihan po sa atin, dito natin ginagawa sa Middle East. Dito natin ginagawa sa gitnang silangan. So, ang pagkaalam po ng mga mufti o ustads namin dito sa Middle East ay kayo ay walang asawa sa Pilipinas, kaya pinahintulutan na rin kayo magpakasal sa Islam. Mag-convert sa Islam para maikasal kayo sa Muslim. Ayon po ay para pang lumalabas na kayo ay nanloloko sa aming mga Muslim. Kumbaga, niloloko ninyo kami, nililinlang ninyo kami, nililinlang ninyo ang relihiyon naming Islam dahil po sa sarili ninyong pangangailangan, sa sarili ninyong kaligayahan. Yun po, yun. Kumbaga, kung titignan natin, kung i-analyze natin, parang ganun po. Hindi ba? Kasi, dahil ba't nakikita natin ay pwede, allowed, kumbaga, ina-accept ang ganong sitwasyon na pwede kayong mag-asawa ulit. At kaya ang ginagawa ng karamihan sa atin, mga Kristiyano, ay yung mag-convert sila sa Islam na hindi naman taos puso nila, ang gusto lang nila ay maasawa yung babaeng kinakasama nila. Kumbaga, yung parang ginawa na lang nilang laruan, ginawa na lang nilang easy lang ang pagko-convert sa Islam dahil nga doon sa sarili nilang pangangailangan, sa sarili nilang pangsariling kailangan nila bilang isang balalaki na nawalay sila sa kanilang asawa, sa original nilang asawa. So, kumbaga, maisip namin na bakit nila kailangan gawin ang hindi kami hindi irespeto ang aming relihiyon. Bakit nila kailangan gamitin ang aming relihiyon sa kaligayahan nilang, pansarili nilang kaligayahan. Pero never po ninyo kaming narinig na kayo ay inaway o kayo ay hinusgahan o kayo ay siniraan namin o kayo may ginawa kaming hindi maganda sa inyo. Pilit po namin ipapaintindi sa mga kalalakihan pong kapatid nating Kristiyano na mali po ang gamitin ninyo ang mag-convert sa Islam dahil po sa sarili ninyong kaligayahan. Kasi kaya ko po ito na italakay ay para bang marami nang gumagawa ng ganito. So dito sa nakita natin na ihalimbawa natin itong si Renji sa ginawa niyang pag-convert dito sa Islam na hindi naman niya taos puso. Kumbaga, wala sa puso't isip niya ang pagko-convert niya sa Islam. Kumbaga, parang ginamit lang niya ito, isinubukan at ginamit na para bang kanin na isinubo niya ngayon ay isinusuka na niya. Parang ganun po yung tingin dito namin sa kababayan nating Renji na ang pag-convert niya ay para lang bang laro sa kanya na ayawan na niya ay itatapon na niya. Kumbaga, hindi man lang siya sa amin nagbigay ng kaunting respeto. Kumbaga, inapak-apakan niya po ang aming relihiyon, ang bilang pagka-Muslim po namin. So, mga kababayan, mga kabisnes, hindi po natin masisisi kung karamihan sa mga Muslim ay galit sa kanya dahil po sa ginawa niya. Pero hindi pa rin namin po yung kayang anong gawin sa kanya kasi wala po kaming karapatan humusga, wala po kaming karapatan magbigay sa kanya ng hatol, wala rin po kaming karapatan ang sirain siya. Tanging ang Allah lamang po, ang Allah subhanallahu ta'ala ang magbigay sa kanya ng hatol kung ano ang dapat gawin para sa kanya. Hindi ba mga kababayan, mga kabisnes? Dahil alam po naman niya yan. Hindi po na yan niya pwedeng ipagkait o pwedeng ipagkasinungaling na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya kung siya ay mawala na dito sa mundo. Kumbaga, wag natin basta-bastahin gawing laruan
ang isang relihiyon na ang alam natin ay parang bagabang madali lang para sa atin. Madali lang gawin ang hindi ninyo bigyan ng galang ang aming relihiyon. Dahil sa nakikita ninyo, ang mga kalalakihan namin ay pwedeng mag-asawa ng marami. Doon ninyo binabase sa nakikita ninyo. Kaya ginagamit ninyo ang pagko-convert sa Islam dahil gusto ninyo pang mag-asawa ng pangalawa o pangatlo. Yun po ay para pong masakit para sa amin na hindi ninyo kami iginalang, samantala wala naman po kayong naririnig sa amin sa paninira sa inyong relihiyon. Kumbaga, kaming mga Muslim, kahit inapakan na ninyo kami, hindi na ninyo kami nirespeto, hindi pa rin po kami nakikipag-away o nakikipaggerahan sa inyo nang dahil sa relihiyon na inyong inapakan o hindi binigyan ng galang. Katulad na lang po nitong ginawa ni Kabayang Renji. Masakit man po sa amin nitong ginawa ni Renji, ay wala na po kaming magagawa kasi ginawa na niya yun. Ito na lang po ang tangi naming magagawa, ang bigyan po linaw yung mga kapatid nating Kristiyano na may binabalak gawin ang tulad ng gawin ni Renji, ang mag-asawa ulit ng isa at ay ginamit ang pagko-convert sa Islam. Ako po ay sa inyong nagbibigay ng advice dito sa ating mga kapatid na Kristiyano. Wag na po natin gawin ng katulad ng ginawa ni Renji. Gawin na lang po natin siya isang halimbawa na hindi magandang halimbawa sa paggamit niya o pag-convert niya dito sa Islam na hindi taos puso, na wala sa puso at isip niya ang pag-convert niya, na basta na lang niya itong ginawa na hindi niya alam ay ito ay ikakasakit ng kapatid niyang mga Muslim. Yun po mga kababayan. At ang aking pong sasabihin sa inyo, kung mayroon po akong hindi maganda na nasabi dito sa aking pagpapaliwanag kung bakit karamihan sa mga kapatid nating Kristiyano ang magko-convert sa Islam dahil lamang sa sarili nilang kaligayahan. Ako po humihingi sa inyo ng paumanhin kung ito ba ay parang hindi patnubay sa inyo dinig ang ganitong pagpapaliwanag tungkol sa aming relihiyon. Ay sana po ay respetohin natin, bigyan natin ng galang ang bawat relihiyon na nating nakikita, ating nasasalamuha. Magkaiba man po tayo ng paniniwala o panindigan sa buhay ako'y bilang isang Muslim, kayo ay bilang itong si Renji ay bilang isang Kristiyano, dapat po ay mamagitan sa atin ang respeto sa bawat isa sa ating mga relihiyon. Wala naman po kayong nakikita na kami ay hindi rumespeto sa inyong relihiyon. Wala naman siguro po kayong nakikita kami nang huhusga sa inyong relihiyon na bilang isang Muslim. Wala naman po kayong nakikita na pinagkukumpara namin ang relihiyon namin sa relihiyon ng mga Kristiyano. Sana po ay unawain natin at intindihin natin na kami po ay nasasaktan sa ginawa nitong si Renji. Ang hindi niya pagbigay galang sa pag-convert niya sa Islam at dito sa pag-aasawa niya sa isang Muslim. Masakit po yun sa amin na para po ba kaming ininsulto, para po ba kaming ang aming relihiyon ay parang wala lang sa kanya, para lang po yung ginawa niyang ginamit niya na para pong laruan na hindi na niya kailangan, ay ito ay itinapon na lang niya sa isang tabi.
dahil nakuha na po niya ang kanyang sariling pangangailangan, ang kanyang sariling kaligayahan dahil nag-asawa na po siya ng pangalawa. Kung halimbawa pa ay nagkamali ako dito na hindi po yon ang purpose niya, pasensya na po kasi yun po ang tingin namin, kaming mga Muslim, sa kanya. At pasensya na po kayo rin kung nakapagsalita kami ng ganito. Nakaramihan po sa mga Muslim ay nagagalit sa kanyang ginawa. Kahit po sa aking napanood nila ang vlog ni kabisnes, ni Pinunong Kabisnes doon sa aking lugar, ito po ay nagalit sa kanya. Na ang pagkasabi po sa kanya ay napakabastos naman niya at bakit niya inapak-apakan ang relihiyon ng Islam. Hindi po natin yun masisisi kung bawat isa sa amin ay ganun ang pananalita sa kanya. Kasi sa kanya pong ginawa ang pag-convert na hindi taos sa puso, ang pag-convert niya na wala sa puso't isip niya, kundi lang ang ginamit niya ito sa sarili niyang kaligayahan. Ang pag-aasawa ng pangalawang asawa niya. So, paumanhin po kung ako ay nagkamali, paumanhin po sa inyong lahat kung ako ay nakapagsalita ng hindi maganda sa inyo, paumanhin po. Ako humihingi ng sorry sa inyo kung ako man ay nagkamali dito sa aking salaysay bilang isang Muslim sa inyo na kung ano ang relihiyon namin na hindi dapat apakan ng isang tulad ni Renji na nag-convert sa Islam na hindi naman po taos puso, na tulad ni Renji na nag-convert dahil lamang sa kanyang sariling kaligayahan, ang pakasalan ang pangalawa niyang asawa. Okay mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking mga kapatid na Muslim, mabuhay po tayo. Allah is with us every minute, every second. So, bago po natin tapusin itong aking konting reaction video, gusto ko lang po humingi ng suporta sa inyo na suportahan po natin ang Kabisnes Official at ang Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel, ang Kabisnes Family at ang Young Russell po. At wag po natin din kalimutan, suportahan ang mga reactor ng Kabisnes Official at Papa Dins TV, ang Taong Galang Vlog, ang Analisa Reality TV, Mamplers Channel, Anime Reaction TV, Kalingap Turak, PLC Katangay Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. At huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking munting bahay at pakipindot na rin po ng notification bell para updated po tayo sa lahat ng aking videos na nireactionan sa Kabisnes Official at Papa Dins TV. Ito po ang inyong lingkod, uli nagsasabi, may Allah bless us all and magandang gabi. Middle East, magandang umaga o magandang tanghali sa atin sa Pilipinas. Bye-bye po mga kababayan. Mag-ingat po tayong lahat. Mahal ko po kayo. Shoutout po sa aking mga subscriber at bagong subscriber dyan. Bye-bye po sa lahat.